ng Philippine Alliance for National Accountability as introduced kanina ni Secretary and General Hermogenes Esperon. Sir, take it away for the final part. Magandang gabi, mga kasama. Hindi lang siya adik din sa pagtanakaw ng salapi ng taong bayan. Napakasamang tao. Hindi talaga karapat-dapat at kailangan ng bumaba. First and foremost, I would like to express my thanks to former Congressman Jing Paras, ang aming utak at leader sa kampilan ng mamayang para sa bayan, sword of the people. And of course, kay Ricelis, kasama natin ng mahabang panahon na sa mga rallies against Marcos. Secretary Jun Esperon, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Pumunta na rin kanina si nagsalita na si former Congressman Mike Pension. At nandito din ang ating mga ibang mga guests at mga lumalaban para sa bayan. Nagpapasalamat ako sa mga vloggers at mga kapwa ko Pilipino. Mahal po ninyo ang bayan, mahal po natin ang bayan. Ipaglalaban natin ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak. I've been to many wars, legal wars, and even real wars. Pinanganak po ako sa probinsya ng Basilan, Bar, in the 1970s. At alam ko, nabigat sa kaya at kami sa bar, kasama si Brother Randy Usman, na nandito rin, ay marunong kami lumaban kung kinakailangan. Lalong-lalo na pag tayo ay masyadong tayong ginanaon, masyado tayong inahapi at mahirap sila sa atin. Lalaban tayo dahil ang ating mga anak at mga apo, may mga apo na rin kayo, ang iba dito, ay kailangan merong magandang bukas. This is the worst president ever sa history ng Pilipinas. Nahigitan na niya ang kanyang tatay. Nahigitan na niya ang iba na nangurakot din. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagnanakaw. Kapipirma lang niya ng 2026 budget. Kunwari, nagbito ng 92 billion sa unprogrammed funds. Pero, baliwala yung bito na yon. Kasi ang unprogrammed funds, hindi naman technically part ng budget talaga eh. Unconstitutional yan, sabi ni Congressman Jing Paras, Congressman Erice, and even Laila de Lima, at ang iba. At ng ibang justices ng Korte Suprema. So, pag binito niya yun, baliwala yun eh. Kasi standby fund lang yun eh. Hindi naman yun program funds. Ang dapat binito niya sana, yung item or items under program appropriations. So, tingnan niyo ang pagkatayo ni Marcos sa atin, niloloko pa rin tayo. Niloko na tayo noong 2023 nung pinirma niya ang budget na walang bito. 2024 GAA, wala ring bito. 2025, pinirmahan niya, may bito, pero hindi naman sapat. Dahil nakalusot pa rin ang mga flood control projects, mga farm-to-market roads, at ibang mga maanumalyang proyekto pang-infrastruktura. So, makakaasa kayo, makakaasa lahat ng Pilipino na si Atty. Manny Luna na lumaban ng time ni President Duterte sa mga korap bilang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission ay iaalay pa rin ang kanyang serbisyo sa publiko para matanggal itong walang hiyang ito. Buhaya, pinakabuhaya sa lahat ng buhaya na ito. Nahigitan na niya ang record ni Lolong. Mas malaki
Bumagi pa yata ito kay Lolo eh. Ha? Agad sila na. Oh, super eh. So, sa darating na mga araw, magkakaroon ng mga mobilization na napakalakas. We need you. Continue helping us. Continue fighting. We have to defend democracy. We have to defend the Philippines. We have to save the Philippines from destruction. Masama itong pumasok sa ating bansa. He is an existential evil. Demonyo po ito ang kalaban natin. Hindi ito basta-basta. At hindi ko na kailangan sabihin kung sino yan. Alam na ng Pilipino. Negative siya sa lahat ng surveys na malalaki. Negative 3 sa isa, tapos negative 8 sa isa, tapos negative 27 sa isa. Sa latest survey, negative 27 yung cabinet sa Publicos Asia. Negative 8 sa Pulse Asia. Negative 3 sa SWS. Negative 8 sa NCR. Negative sa Visayas. Negative sa Mindanao sa lahat ng surveys except Balance Luzon. Pero bumaba rin siya sa Balance Luzon na limit niya. So, it goes to show that the boat is sinking. Tulungan po natin ating sarili. Labanan natin po itong Godzilla na ito, itong super buhaya na ito, itong salot sa ating bansa. Pahirap sa atin ito. Bumaba ka na. Wala na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Resign now, Mr. Marcos. Maraming salamat po. Everybody po, mag-aawit po tayo ng isang awiting magbibigay sa atin, pero may naisin po final message mula sa Grupo Masada at ang grupo nilang Commissioner Adamat ng dating Commissioner on Higher Education ay nagpapaabot po ng pakikipag-isa, nanonood siya. Invited po kayo sa grupo niyo ng BPISD. Or sorry, VIPSD. Yan, sorry ha. Commissioner Ronald Adamat, you are invited po. At welcome kayo dito. At hindi lang po siguro na follow-up ang communication. Yes, nanonood daw sila ngayon. Ang VIPSD. Music band. At kayo po ay announcement. Mitsubishi Adventures. Lilipat na. Okay. So we will have the short and final message and call to action from former USEC Ben Ranke, and then we will have our closing of the program. Mga kampilan, mga kampilan, tumayo si Tatay Digong dahil gusto niyang ng matinong pamumunuan. Ginalaw niya ang bansa para mayroong order dahil nung hindi pa siya naging presidente, may disorder. So nung tumayo siya bilang presidente, from disorder to order, nagkaroon ng katinuan ang bansa sa natin. Pero nung umakyat na walang iyang bangat, naging presidente, ang order ni Tatay Digong ay naging disorder dahil kinulong niya ang tatay natin, in-impeach niya ang ating presidente, nagnakaw siya ng British pagnanakaw o all pagnanakaw in the president of the country. Walang makatumbas pa ng magnanakaw kahit yung ama niya. So ngayon, ang kampilan po ay sinusulong natin ang impisahan ni Tatay Digong na change, pagbabago. Ngayon, nagkaroon tayo ng disorder. Ang kampilan ay tutulong para sa order, katinuan. So, ang kampilan, Chris, sama mo, sundan. So, tigpaso na to ang mga loko-loko sa Pilipinas. Pababa natin ang bangag ng presidente. At tayo po ay magkaroon ulit ng order. Yan ang mission ng kampilan. Di ba? Okay, salamat!